When we first began. Years are spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing that it was for me he died on Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burden so found liberty at Calvary. By God's word at last my sin I learned, then I trembled at the law I'd spurned, till my guilty soul imploring turned to Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Now I give to Jesus everything. Now I gladly own him as my King. Now my raptured soul can only sing of Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burden soul found liberty at Calvary. Oh, the love that true salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty gulf that God did stand at Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burden so found liberty at Calvary. Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na biyaya ho sa atin. And welcome sa Jesus Christ Baptist Church, and this is also our first Lord's Sunday o Lord's Day ng taong 2022. Ayan, so atin hong muling sasanay yung ating mga sarili sa mga taon na isusulat, hindi na 2021. At salamat sa Diyos sa kanyang patuloy na biyaya, pag-iingat sa atin, and as we are always been reminded sa biyaya ho ng Panginoon, tayo ay nakaabot sa taon na to, hindi dahil mas mabuti tayo sa iba. Amen? Hindi dahil mas mabait or mas may kapakinabangan tayo sa iba, kundi sa biyaya at habag ng Panginoon lamang. Kaya ho tayo ay mayroong pagpapatuloy. Tayo ho ay magsisimula sa ating gawain ngayong umaga. And we are very excited to begin this year on a good note sa biyaya ho ng Panginoon na tayo sama-sama sa pagsamba sa Panginoon. At patuloy natin ipag-pray ang bawat isa. Alam ho natin na ang cases ng COVID ay mula sa napakababa na 47 a day ay ngayon kahapon ay nasa 3,600 na ulit. So pag-pray ho natin at patuloy tayo mag-ingat. Kaya ho natin sinasabi yun hindi para takutin tayo, kundi para tayo ay patuloy na mag-ingat para sa isa't isa. Baka masyado tayong maging lax, makalimutan na ang physical distancing, ang face mask at yung atin ho mga pag-alcohol, paghuhugas ng kamay and so on. So patuloy ho natin gawin ang mga pag-iingat at sa biyaya ng Panginoon ay magpapatuloy din ho ang ating gawain dito ho sa Jesus Christ
Baptist Church. Nawa, ingatan tayo ng Panginoon. Muli mga kapatid, Happy New Year sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kapatiran, kaibigan na kasama natin via live stream. Tayo ho ay patuloy na maglingkod sa Panginoon. Nawa, masumpungan ng Panginoon na tayo ay patuloy na nagtatapat at lalo pang nagsusumikap sa biyaya niya sa buhay ng ating buhay pananampalataya. So tayo ho ay magsimula. Hilingin natin si Bargab na tayo pangunahan sa ating mga awitin. Tayo po ay manatili munang nakaupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Awitin po natin ng Books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and First and Second Samuel, First and Second Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, First Peter, Second Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Tayo po'y magsayo lahat. Tayo po'y tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, Send the Light. There's a call comes ringing, order as the last wave. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. We have heard a Macedonian call today. Send the light, send the light. And a golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let it rain and grace be everywhere above. Send the light, send the light. And it cries like spirit everywhere we go. Send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love.
us gather troops for the crown above. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Magsipon po lahat. Purihin po ang Panginoon. Muli ho, magandang umaga sa bawat isa. Happy New Year. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na awa at biyaya ho sa atin. I would just like to mention some reminders and notes na magandang gawin ho natin. Today is January 2. Kakasimula pa lamang ng taon, and I would like to challenge, kung hindi nyo pa nagawa or kung nagawa nyo na dati or last year, magandang gawin ulit ngayon is to read the Bible, the whole Bible throughout the year. Ano ho? Napakadaming paraan. Sabi ho ng iba, just read 3 chapters a day. Yun ho ay makakatulong para matapos ang iyong buong Biblia sa loob ng isang buong taon. Marami ng mga applications. Ano ho? Just download Bible Reading Plan apps. I-search nyo lang yun sa Google Play. Maraming mga choices to read the Bible once a year, twice a year. Maraming mga kaparaanan ho yan. You can download that very much easily. And then also, tingin baka mamaya meron ho dito mga gumawa ng New Year's resolution. And I forwarded some a very good article sa atin ho mga group chats about forming habits. Ano ho? Kung paanong mas biblical at mas kapaki-pakinabang sa Kristiyano rather than make resolutions na every year at pagdating ng bago matapos ang January ay tapos na rin ang resolution. Maganda daw yung mag-form ng habit. Ano? Yung habit ay mga nakakaugalian. Ano? Gawin mong kaugalian na magbasa ng Biblia, manalangin, na maging aktibo sa gawain. So again, those are very, very helpful. So muli, yun ay ilang mga paalala. And kung sakali, naku, pambira, Brother Paul, nakalimutan ko, masyado akong napuyat nung December 31, hindi ako nakapagbasa. Well, hindi pa too late. Pwede mong simulan ngayon and to read your Bible all throughout the year. And I believe yun ho ay magiging kapakinabangan ho sa atin. Not just spiritually, kundi malaking pakinabang spiritually, kundi meron tayo masasanay to make it a habit. Isa pa, and lastly, I would like to encourage you to read the book of Proverbs. Ang book of Proverbs ay merong ilang chapter. Nakakalam. 31 chapters. Ilang araw meron sa isang buwan? 30 to 31. Ano ho? So I would like to encourage you, 1 chapter of Proverbs a day. I believe it will make you wise. Amen? It's a book filled with godly wisdom. Ano ho? Wisdom, godly wisdom na ibinubuhay. So nawa ay yun ho ay maging encouragement sa atin aside from o kasama ng pagbabasa ng buong Biblia sa buong taon. Yun ho ay magandang hamon at gawain ng bawat isa sa atin. Okay, so with those reminders and encouragements, tayo ho muna ay manalangin bago tayo sumigi sa atin hong lesson ngayong umaga. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, we love you, we praise you, we thank you. Narito kami sa unang linggo ng taon. Unang araw, O Diyos, na kung saan yung inakda ang yung mga mananampalataya ay magsama-sama upang sumamba, magpuri, at gayon din, Panginoon, makasumpong ng kapahingahan sa iyo. O Panginoon, sa mundong ito na pagod, sa mundong ito, Panginoon, na nakafocus madalas sa physical lamang, tulungan mo kami bilang mga mananampalataya na tumingin din sa kapahingahang spiritual. At salamat, O Diyos, na binigyan mo kami ng isang araw sa buong linggo. At nawa, O Diyos, ay wag naming baliwalain ito, kundi, O Diyos, ay aming i-treasure, aming ingatan, at aming isabuhay. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa nakaraang buong taon. Lord, muli, hindi dahil kami ay mas karapat-dapat sa iba, kundi, O Diyos, ang iyong biyaya ay sapat, ang iyong katapatan ay bago tuwing umaga, kaya kami ay naririto pa rin.
Salamat, O Diyos, sa iyong mahabang pasensya. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagtuturo, pagtatama, at maging, Panginoon, sa iyong pagdidisiplina. Salamat sa probisyon ng lahat ng aming mga pangangailangan at tunay nga, O Diyos, nakita namin sa lahat ng kaparaanan at kapanahunan, ikaw ay mabuti. Lalo't higit, Panginoon, salamat sa katotohanan ng aming kaligtasan kay Kristo Jesus. Salamat na tunay siyang nabuhay na muli. Salamat na tunay isang araw o maaaring ngayong taon na ito, siya ay muling babalik. At lahat ng ito, Panginoon, ay ang aming angkla ng pag-asa. At tulungan mo kami na magpatuloy. Tulungan mo kami na magsumikap sa kabanalan, sa pamumuhay, sa pananampalataya, at maging sa iyong mga gawain. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, at amin din po, Panginoon, hinihiling na ikaw po patuloy na maglinis, maghugas, magpatawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa iyo. Wala kaming ibang pag-asa, O Diyos, kundi ang aming Panginoong Hesukristo. Gabayan mo kami sa aming pag-aaral, patuloy ka nawa naming makilala, ang iyong katotohanan ay patuloy na maging sandigan ng aming pananampalataya. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so muli ho, maraming salamat sa bawat isang naririto and isang kagalakan ho sa akin na makita ang mga mananampalataya, and God has blessed us with a very good morning. Amen. Ang ganda ng sikat ng araw, ang lamig ng simoy ng hangin, at hindi ako magugulat kung yung iba ay tinamad maligo bago pumunta sa... Hindi, biro lang ho, biro lang. Pero I'm very happy na kayo ho ay nandito. So magpatuloy tayo sa ating pag-aaral, and we are studying about the doctrine of the Holy Spirit. Pero bago tayo sumigi sa ating pinaka-lesson, gusto ko lang buksan ang isang talata ho o passage sa Biblia sa Ephesians. Ano, buksan natin ang ating mga Biblia sa Ephesians. Wala ho dito sa ating slides. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Tama ang alala ko. Sorry. Hindi pala Ephesians chapter 5. Ayun, tama. Chapter 5 nga. Sorry. Tama pala yung alala ko. Well, bigyan ho natin simulan natin sa verse number 15. Ephesians 5 verse 15. And gusto ko lang ho na basahin natin ito, and if you can take the time, pagbulay-bulayan nyo ho ito, at maganda na ito ay isa sa mga maging direksyon natin ngayong taong 2022. Ephesians chapter 5 verse number 15, ang sabi, see then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. And I would just like to point out something. See then, ang ibig sabihin, make sure of this. Siguraduhin mo to, tiyakin mo to. Yun ang ibig sabihin. Na ano daw? That ye walk circumspectly. Now, hindi natin masyadong ginagamit yung salitang circumspectly. Ang ibig sabihin lang nun, carefully. Nasubukan niyo na hong maglakad sa malawak na kalsada. Okay? Nasubukan niyo nang maglakad, natatawid kayo ng hindi naman ilog. Tayo ay tatawid ng creek o ng anong tawag doon sa may mga hukay na may mga tubig na basta yun, na dalawang pinagtabing kawayan lang ang lalakaran nyo. Saan ka mas magiging maingat maglakad? Doon sa maluwang na kalsada o doon sa dalawang kawayang pinagtabi? Doon sa dalawang kawayan, bawat hakbang mo, iniingatan mo. Yes, yun yung larawan. Walk circumspectly. Maingat na paglalakad. And gusto ko sana, and I encourage ang bawat isa sa atin, though this is not preaching, gusto ko lang buksan ang ating pag-aaral sa passage na ito, na this 2022, let us walk circumspectly. Maging maingat tayo sa ating lakad. Kung nakaraang taon, napabayaan natin, lalo na mga spiritual na pamumuhay natin, let us walk circumspectly. Ano pa? Not as fools, but as wise. Hindi kagaya ng mga mangmang. Verse number 16, redeeming the time. I hope ngayong 2022, we will not waste time. Lalo nang we will not kill time. Ano yan? Patay oras. Ba't mo papatayin ang oras? Napakamahal ng oras. Yes? Make productive use. Lalo na
sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Redeeming the time because the days are evil. Hindi ho pabuti, kundi pasama. Verse number 17, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Huwag daw tayo maging unwise. Again, pertaining to sa nakaraan, not fools. Paano magiging wise? Understanding what the will of the Lord is. Let us always pay serious consideration kung ano ang kalooban ng Panginoon. Verse number 18, actually, kaya ko gustong basahin ito ay dahil doon sa verse 18, and be not drunk with wine, wherein is excess. At nung panahon na ito, sa Ephesus, merong isang Diyos-Diyosa na sinasamba, si Bacchus, the god of wine. At pag sila'y naglalasing at kung ano-anong ginagawa nila, at sila'y kontrolado ng spirito ng alak, at ito yung sign of worship nila kay God, small g, Bacchus. Well, paano naman dapat ang Kristiyano? Ang sabi sa verse 18, but be filled with the Spirit. Again, this is not preaching. Gusto ko lang ho na bigyang hamon sa atin, maging sa ating pag-aaral ng doctrine of the Holy Spirit. We are commanded. Last Sunday na pag-aaralan natin na yung baptism of the Holy Spirit, we are not commanded to be baptized with the Holy Spirit. Mamaya mababandadaan natin ulit, but we are commanded, as we have just read, to be filled. And that is in the present tense. Be continually being filled with the Holy Spirit. At nawa, itong taon ho na ito ay maging layunin natin yan. Yung iba, layunin na mapuno ang kanilang bulsa ng pera. Yung iba ay layunin mapuno ang anumang mga layunin nila sa buhay. Mapuno ang pambili ng bahay, mapuno ang pangbayad sa kuryente, mapuno ang pangbili ng gamot, and that's all well and good. Pero lalo na bilang mga mananampalataya, nawa, maging layunin natin at trabahuhin natin. Hindi ito yung uupo ka lang sa isang sulok at Lord fill me. Hindi. Though let's pray for that, but we must exert effort. Be filled with the Holy Spirit. So gusto ko lang simulan sa bagay ho na yun. At isa sa mga kaparaanan ay tayo ho ay dapat na matuto o patuloy na matuto at makilala ang banal na Espiritu. Ay lang ho kung kailan magsisimula tayo at saka nawala. Pergab, paki-ano nga ulit. Baka bumalik siya sa computer. Oo nga, bumalik na sa computer. Ayun. So tuloy ho tayo sa pag-aaral ng doctrine of the Holy Spirit. Napag-aralan natin yung relasyon ng Holy Spirit in the Trinity, sa Ama at sa Anak, co-equal, co-eternal, co-substantial, but there is distinction and procession. We look at the work of the Holy Spirit in the world. Involved siya sa creation, maging sa lahat ng nabubuhay, even in human communities, maging sa mga paganong mga lugar na walang pagkilala sa Panginoon, siya ay aktibo pa rin. Again, basagin na natin at iwanan na natin yung kaisipan na ang banal na Espiritu, ang Diyos ay nakakulong lang sa church. Muli, yung sinasabi, ay ayokong pumasok sa church na yan. Bakit? Baka masunog ako. As if naman wala ang Diyos sa labas. Okay? As if hindi. Again, yun ho ay isang napakamaling kaisipan. At ang banal na Espiritu ay aktibong kumikilos sa lahat ng lugar. Number next, the work of the Holy Spirit in the Word. Una natin pinag-aralan is in the incarnate Word, ang nagkatawang taong salita, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. And we have seen mula sa kanyang conception hanggang sa kanyang ascension and everything in between, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, sa kanyang buhay, ay aktibo ang banal na Espiritu. Everything na ginawa ni Jesus sa kanyang ministeryo, pangangaral at mga himala, lahat ng ito ay ginawa, done in the power of the Holy Spirit. Number next, nag-aralan natin at binibigyan natin diin yung the Spirit and the written word, yung nasulat na salita ng Diyos. Walang iba kung hindi ang ating mga Biblia, at gusto ko lang matatak sa ating kaisipan ang konsepto
ng inspiration. What do we mean? Pag sinabi ng Biblia na ang Bible is given by the inspiration of God. Hindi katulad ng mga writers ngayon, na-inspire ako doon sa nakita kong sunset. Hindi yun ang ibig sabihin ng inspiration. Anong ibig sabihin nito? Well, number one, the production of Scripture is attributed to the creative act of God. That's what it means nang sinabing inspiration. Ibig sabihin, the Scripture is God's own production. Gawa mismo ng Panginoon. And ang mas tamang salita ay hindi niya hiningahan kung hindi inihinga. Okay? Yun ang tama. Hindi siya isang bagay na nahandyan na din hiningahan ng Panginoon, kung hindi siya mismo ay inihinga, which is galing mismo sa Panginoon. Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So that is the idea. And then number two, inspiration is connected to the written product, not the author. So hindi inspired authors, but inspired scripture. At gaya nung nagtanong sa atin ng isang kapatid natin noong nakaraan, paano pag nasali na sa ibang lengguwahe? As long as it is the Word of God, it is inspired. But actually, what makes it the Word of God is because of inspiration. Kung hindi inspired, hindi salita ng Panginoon. So, whatever language it is translated, version, as long as it is the faithful translation ng salita ng Panginoon, then it is the Word of God. Be it Cebuano, be it Arabic, be it Chinese, it is the Word of God. If it is the Word of God, then it is inspired. We do not believe in double inspiration. Meron tayong ilang mga kapatiran, lalo na yung mga hyper King James only is, na tinitignan nila ang King James Version as almost double. In-inspire yung Greek and Hebrew and Aramaic noon, and then nung 1611, another inspiration sa English, Old English translation. Pero isang question, alin ang inspired, yung 1611 o yung edition ng 1769? So, muli, hindi tayo naniniwala doon. Walang double inspiration. Minsan lang, and as long as it is faithfully translated, it is the Word of God. It is inspired. Number next, ang concept muli para maunawaan natin for the prophecy, sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 21, di ko pala na-edit to, sorry. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So napakahalaga ng verse na ito, sapagkat may mga gawa lang ng tao yan eh. Yes, pero they spake as they were moved by the Holy Ghost. Pangalawa, gawa lang ng tao yan, di may mali? Well, no. Sapagkat, yes, gawa ng tao, sulat ng tao, salita ng tao, pero they spake as they were moved by the Holy Ghost. So the instrumentality of biblical messengers is recognized. Nire-recognize natin yun. Sulat ni Pablo, yes? Ang sulat ni Pablo sa iglesia sa mga taga-Efeso. Sulat ni Pablo yun. Sulat ni Luke talaga ang Book of Acts and ang Book of Luke. Sulat ni Matthew, sulat ni John. So these are nahandoon yung mga human messengers, even the Old Testament writers. But there is the superintendence of the Holy Spirit in the process to produce a more sure word. Sinuperintend. So, ito ay sa paraan na hindi kayang ipaliwanag ng tao, but yes, it is salita ng tao, handoon ang emosyon ng tao, handoon ang mga circumstansya ng mga human authors, pero itong lahat ng ito is under the superintendence of the Holy Ghost para ma-produce ang eksaktong salita ng Diyos na gusto niyang makarating sa atin. Okay? So, number next, application. At dito tayo nagtatagal ng mga nakaraan at inuulit ko ito, dididikdik ko ito. Bakit? Dahil madali tayong matangay ng mga bagay na ito. Even some believers, maaaring mga mananampalataya na nakarinig ng nanaginip daw. At tsara alam niyo kung anong isasagot. Halimbawa, may kamag-anak kayo. Di ba nag-church ka? Opo. Nanaginip ako kagabi. Kinausap ako ng anghel. Anong sasabihin mo doon? Okay? Paano natin titingnan ang mga bagay na ito?
Paano yung yung nakita daw ang mukha ni Jesus sa saging? Paano yun? Yung statwa lumuha daw. At marami at napakadali ng iba na, wow, gumagawa ng himala doon. Well, again, because of the inspiration, the scripture, the written word of God, it is the word of God. Therefore, no audible voice, no dream, no visions, and no angelic messengers, if I may add, no miracles can be considered above the scripture. Walang anumang pwedeng ikonsidera. No church, government, no pastor, no pope is above the scripture. Walang nasa taas ng Biblia. Bakit? Ang otoridad ng Biblia ay kung gaano kataas ang Diyos, sapagkat ito ay salita ng Diyos. Okay. Anumang salita ng tao, anumang deklarasyon ng pastor, hindi po pwedeng tumaas yun sa salita ng ano ba yung panaginipan, ano man yung sinasabi. It should always be, we must therefore, yung pangalawa, put everything underneath the Bible's authority. Dapat natin tingnan ito, salain ito, pag-aralan ito sa otoridad ng salita ng Panginoon. Brother Paul, ito na yung kinalakihan namin Bigyan ko ng application, mga pamahiin. At maraming mga Pilipino, kahit mga mananampalataya pa, huwag ka magwawalis ng gabi. Ay, naku. Ay, bumili ka ng 12 prutas sa bagong taon para swerte ba? Marami pa rin bang ganon? At meron pa rin mga tumalon ng bagong taon. Ilagay natin yan sa ilalim ng salita ng Diyos. Ay, huwag kang tumuloy. May nakita ko, pusang itim na tumawid. Anong may control? Yung pusang itim o ang Diyos? Tama? Ilalagay natin lahat sa ilalim ng otoridad ng salita ng Diyos. So yes, pwedeng magwalis ng gabi. Pwede. Hindi masama. Actually, baka maganda para yung malinis ang bahay, hindi papasok ang mga germs at malayo sa sakit. Again, so muli, ang mga bagay ho na ito, ipapailalim natin sa salita ng Panginoon. Pinag-aralan natin last time, baptism of the Holy Spirit, mahalaga, at ito yung nasabi natin kanina, hindi command sa New Testament ang mabautismuhan ng banal na Espiritu. It is not in the imperative to be presented as a duty. Itong baptism of the Holy Spirit, isang bagyang sigurado, hindi ito inutos sa mga Kristiyano na ikaw ay dapat mabautismuhan ng wala. Ito ay isang fact, katotohanan na sinasabi na tunay o pang nangyari sa isang totoong mananampalataya. So what is spirit baptism? What spirit baptism is not? Ano itong hindi? Okay? Ano ito? Na hindi. Hindi ito eksperyensya or a duty in the realm of sanctification. Hindi ganoon. Hindi rin ito revival. Hindi rin ito yung regeneration. Hindi rin ito yung subsequent experience or second level blessing after conversion. At mayroong mga tao, yun ang pananaw. At yaho natin binibigyan pansin ito. So ano ang tama? Ano yung biblical na pananaw sa spirit baptism? Well, una, ito ay tumutukoy sa Biblia, Ito ay tumutukoy sa dalawang partikular na event, biblical history, ayon. In biblical history, particularly in the New Testament, may dalawang pangyayari na tutukoy na bautismo ng Banal na Espiritu. Una, sa Acts chapter 2, sa mga Hudyo, and then pangalawa, sa Acts chapter 10, sa mga Hentil. So, baptism of the Holy Spirit, biblically speaking, pertains to two events, particular events. And number 2, secondary, ang baptism of the Holy Spirit after regeneration and conversion. Sa madaling salita, after your salvation, ang isang Hudyo o isang Hentil, basta isang totoong sumampalataya sa Ebanghelyo, siya ay nababautismohan ng Banal na Espiritu and he or she is initiated into the church. And we're not pertaining to a particular religion,
kung hindi sa katawan ni Kristo. Nagiging bahagi ng katawan ni Kristo na siyang iglesia ng ating Panginoong Kristo, as stated sa 1 Corinthians 12:13. For by one Spirit are we all baptized into one body. So we are all baptized by the Holy Spirit into one body. Meron bang exclusion? Wala. We are all, lahat ng Kristiyano. So hindi ito isang bagay na hinihintay na mangyari later on sa buhay Kristiyano, kundi kung ikaw ay isang Kristiyano, it is assumed that you are baptized into one body. That is the church of our Lord Jesus Christ, which we recognize as the universal church. That is, itong isang katawan na ito, whatever religious identification you're with, Baptist ka man, Presbyterian ka man, kung ikaw ay totoong manampalataya ng Ebanghelyo, we are in one body. Now, merong local physical manifestation yan in the local churches, as we can also see in the New Testament, pero meron ito na tumutukoy sa pangkalahatan na buong katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Anong implikasyon? Number one, the unity of all true believers in Christ. Merong pagkakaisa ang lahat ng mananampalataya kay Kristo Jesus. Ano man ang kulay ng balat, ano man ang lengguaheng sinasalita, and even denominational differences, tayo pa rin ay iisa kay Kristo dahil sa pananampalataya sa Ebanghelyo. So mag-ingat tayo. I'm not promoting ecumenicalism. Hindi ko pinopromote yun. But ang kailangan natin pag-ingatan ay baka sobra tayong maghati-hati o hati-hatiin natin maging ang katawan ni Kristo because of some peculiar differences. Nakuha niyo ho? At mahusay ang mga Baptist dyan. Bible ko, King James. Bible mo, hindi King James. Ha, ikaw hindi. Parang hindi na kapatid sa Panginoon. Nakuha niyo ho? That's very, very against dito sa katotohanan na nagsasabing tayo ay baptized into one body. Number next, there should be a careful distinction between baptism and filling by the Spirit in the experience of the believer. Katulad nung atin kung binanggit kanina, ang baptism of the Holy Spirit hindi inutos. Ang baptism of the Holy Spirit one time lang. Ang filling of the Holy Spirit, pagkapuspos ng banal na Espiritu ay hindi one time, kundi lifetime na inuutos sa isang mananampalataya. Number 3, beware of current preoccupation with second blessing of the Holy Spirit. At again, hindi natin masyadong naahagip yan dito syempre dito sa ating church, hindi natin tinuturo yan. We do not believe that, na ang baptism of the Holy Spirit is a second blessing. Kapag dinedicate mo na ang sarili mo sa Panginoon, para bang pwedeng ligtas ka na, pero okay na yun, ligtas ka lang. Tapos, after a few months, a few years, i-dedicate mo na ang sarili mo kay Lord at ikaw ay mababautismo ng banal na Espiritu. Again, that is not biblical. Number 4, take heed of charismatic tendency to exalt the Spirit's work apart from the work of Christ. And napinunto natin ito maging sa simula ng ating pag-aaral na hindi lahat pero napakadami in general ang mga charismatic, mga Pentecostal. Lalo na yung mga hindi hocus-pocus. Well, pwede rin hocus-pocus na masyado sila nakafocus sa mga hima-himala. Okay? At madalas sinong tinatawag nila? Holy Spirit, Holy Spirit. Pero madalas ito'y hiwalay sa gawa ni Kristo. As we have studied, anong pangunahing gawain ng banal na Espiritu kapag siya'y dumating? Ang sabi ni Jesus, He will glorify me. He will glorify me. So ngayong umaga ay muli nating balikan at sisigi tayo sa pag-aaral na tinatawag ng doktrina ng the seal of the Spirit or the sealing of the Holy Spirit. Hindi yung sealing na nandyan sa taas, kundi seal, yung tatakba. Marka ng banal na Espiritu. So, seal of the Spirit. Anong meaning ng seal? Napag-aralan natin last time. To stamp for security or preservation. Again,
Isang magandang halimbawa ay pag bumili tayo ng isang kahong gamot, do not accept if seal is broken. At yun ay nagpapakita na authentic yung product, hindi nagalaw yung nasa loob. So yung preserved security or by implication to keep secret, kagaya ng mga letters noon na nakaseal. To attest or to prove, pagpapatunay, makita mo yung seal, galing nga kay ano ito. Parang ngayon, yun yung function ng pirma. Kapag pinirmahan, nagpapatunay na galing nga. Okay? Nakuha niyo yun. Isa yun sa gamit noong seal noong panahon na yun. To affix a mark to signify guarantee, commitment of one's authority. So ginagaransyahan, medyo mahawig nga siya sa function ng pirma natin sa panahon ngayon. Nakuha niyo? So hindi pang kalahatan, pero para magets niyo yung idea noong seal. Sabi ng English Dictionary of Biblical, ayun, naalala ko rin, EDBT, English Dictionary of Biblical Theology, kung hindi nagkakamali. A seal in biblical times as today is used to guarantee security or indicate ownership. So, ginagaransya yung security or nagpapakita ng pagmamay-ari. Ancient seals were often made of wax. Kung napanood nyo na yun dati, magtutunaw ng wax and then tatatakan. Nagpapakita ng garansya o pagmamay-ari. Embedded with personalized imprint of their guarantor. The significance of the act of sealing is dependent on the importance of the one doing the seal. At maganda yung sinabi dito. Yung significance. Halimbawa, yung seal. Nakita mo, familiar to seal na to Seal ito ni Kuya Tristan. Kay Kuya Tristan tong seal na to. Mahalaga. Pero paano kung may dumating na sulat sa iyo at kilala ko tong seal to. Seal to ng Malacanang Seal to ng Office of the President Alin ang mas may bigat? Alin ang mas may bigat? Yung kay Tristan, brother. Hindi. Yung seal ng Office of the President. Dahil yung seal na yon, presidente lang ang may hawak. Ibig sabihin, personal na sinelyuhan ng presidente. Nakuha niyo ho yung picture. Nakuha niyo ba yung idea? Okay ho ba? Gising pa ho ba kayo? O may hangover pa ng New Year pagsalubong sa bagong taon? Okay? Sana ho na nakakasunod pa. And just to take this, at para maunawa natin, yung significance ng act of sealing is dependent on the importance of the one doing the seal. Yung daw bigat ng seal, nakadepende kung sino ang nag-seal. Question. Sa ating mga mananampalataya, sino ang nag-seal? Ang Diyos. We are sealed by God, and the seal is the Holy Spirit Himself. Ganong kabigat yun? Meditate on that. Number next, isa sa mga key passages na may kinalaman sa seal, pamilyar tayo sa Ephesians 1 verse 13, in whom ye also trusted after. Take note of that word. Yung word na after is a time marker. May kinalaman sa time, sa oras, yung word na after. Ano yung sabihin nun? Ano yung sabihin ng after? Pagkatapos. So, time marker siya na ito daw ay pagkatapos. Pagkatapos daw na ano? In whom also you trusted, kailan yun nangyari? After that ye have heard the word of truth. Alin yung the word of truth? The gospel of your salvation. In whom also after ye believed. Ano daw nangyari? Pagkatapos mong manampalataya, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. So the one who's doing the sealing is the Father, and the seal is the Holy Spirit. Ang nagtatatak ay ang Ama, at ang tatak mismo ay ang banal na Espiritu. Verse 14, which is the earnest of our inheritance. Tiniwanag natin last time yung concept ng earnest. Para itong down payment, bahagi pa lamang. At ang banal na Espiritu ay bahagi pa lamang ng ating mamanahin. Mga kapatid, sabi nga nila sa panahon ngayon, ano kaya kung isang araw,
Sino bang pwede natin gawing halimbawa? Si Kuya Gab, ano kaya isang araw, biglang may kumatok sa bahay? Kuya Gab, bibigyan kita ng 10 billion pesos. 10 billion! Pero Kuya Gab, bahagi pa lang yan. Anong ibig sabihin? Yun na yun o meron pa? At ano ang implikasyon? Mas malaki pa yung darating o mas maliit? Mas malaki pa. Mga kapatid, can you imagine yung ganong kalaking pera, bahagi lamang nung darating pa? Mga kapatid, ang third person of the Trinity, ibinigay sa atin ng Ama. Bahagi pa lamang. Now, I'm not saying na merong mas hihigit sa Diyos. Okay? I'm not saying that. Pero ang pinupunto nito ay yung laki at yung ganda at yung dakila. At minsan, gasgas na. Sinasabi ng Kristiyano, ako'y Kristiyano, ako'y pupunta sa langit. That's it. Oh, masyado nating minamaliit ang inihanda ng Diyos para sa mga mananampalataya, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. At meron pang isang time marker dyan, yung word na until. And nguyang-nguyain nyo yun sa inyong mga tahanan. Number next, note, there is a belief that the sealing of the Holy Spirit is an event that happens sometime after conversion experience. At ito yung sinasabi natin, nahahawig dun sa second blessing ng Holy Spirit. Okay, ligtas ka na, then after some time, ikaw ay isi-seal. Well, hindi yun ang lengguwahe ni Apostol Pablo na nabasa natin sa Ephesians chapter 1. Sabi ni H. Andrews, the grammatical form requires the two actions, believing and being sealed, to be either concomitant or related or coexistent events or cause and effect. Okay? Follow natin yung sinabi ni H. Andrews. Ito daw, seal, yun daw, believe and seal ay coexistent. Hindi pwedeng wala yung isa. Ang punto ay ito, it is not admissible, therefore, to treat believing and being sealed as events so loosely connected that one may occur without the other. Hindi daw pwedeng itrato ito, hindi sa lengguwahe ni Pablo, sa lengguwahe ng Biblia, hindi ito pwedeng itrato o tignan na parang dalawang pangyayari na masyadong magkahiwalay. Coexistent siya. One is cause and one is effect. At hindi pwedeng wala yung isa. Hindi pwedeng totoong sumampalataya pero hindi selyado. Hindi pwedeng selyado pero hindi totoo ang pananampalataya. At hindi ito dalawang bagay na magkahiwalay na pangyayari. Kapag totoong sumampalataya, after that ye have believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. So point, walang Kristiyano na hindi selyado. Walang Kristiyano na wala sa kanya ang banal na Espiritu. There is a universal coverage of all believers in the sealing of the Holy Spirit. May universal coverage. So, totoong mananampalataya, sealed with the Holy Spirit. Sabi ni Donald MacLeod, He is not given because certain Christians are superior to others. O hindi dahil superior na mas mataas, mas elite na uri ng Kristiyano. Hindi dahil na-meet mo yung many requirements. He is given by unconditional promise to believers merely as believers. Kung ikaw, halimbawa, isang 10-year-old na bata ngayon ay sumampalataya, he is sealed with the Holy Spirit. Ano kung isang 50 years old na kilalang abogado ang sumampalataya, he is sealed with the Holy Spirit. There's universal coverage of the sealing of the Holy Spirit of all believers. So, dito pa lang makikita natin na hindi dapat at wala dapat sa atin yung tignan yung iba na parang second-rate Christian ka.
Again, sad to say, I know Baptist churches, Baptist pastors. Oh, walang Baptist sa pangalan ng church nila. Buti sana kung ligtas sila. Oh. Ay, hindi Baptist church. Hindi sila bride, sila guest lang sa Again, those are unbiblical. All believers are sealed with the Holy Spirit. In the very language of Paul, it can be seen that he assumes all believers are sealed by the Spirit of God and not as a future blessing to be obtained after salvation. Nakuha niyo ho, ito, doon sa lengguwahe ni Apostol Pablo, hindi niya titignan na yung sealing ay isang bagay na mangyayari sa hinaharap. Kung hindi basta mananampalataya, ikaw ay selyado, takan ng banal na Espiritu. Pwede ho tayo mag-move forward. Marami hong mga bakanting upuan sa bandang gitna. Point, all believers upon believing the gospel have been sealed by God as mark of God's own possession, and that seal is the Holy Spirit Himself, who is the guarantee of all salvation blessings. At itong last statement na ito ay punong-puno ng mahalagang katotohanan. Lahat ng mananampalataya nung panahon na ikaw ay sumampalataya ay sinelyuhan, tinatakan ng banal na Espiritu, at ito'y marka at magpapakita na ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos. At itong selyo na ito ay ang banal na Espiritu mismo. Hindi ito isang parang tinta lang, hindi ito microchip, at lalong hindi ito bakuna. Ito ang iyong banal na Espiritu. At ito yung garansya ng lahat ng pagpapala ng kaligtasan na inilaan ng Diyos sa isang tunay na mananampalataya. Again, napakaganda. And I would like to encourage you to note these things, to meditate on these things. Now, bago pa, aside from Ephesians chapter 1, verse 13 and 14, isa pa sa mga key passages about the seal of the Holy Spirit is Ephesians chapter 4, verse 3. Anong sabi? And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Tignan natin ng konti yung context. Ang context nito is the Christian conduct in various relations, primarily in the church. Again, yung binasa natin ay verse 30. Pag binalikan mo sa verse 25, ang sabi, ito, wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. So the primary context nitong passage na ito is, yes, kailangan natin gawin ang Christian, makipag-deal tayo in a Christian godly way sa lahat ng tao, pero primarily in context ay sa mga kapwa mananampalataya. To limit it more sa mga kapwa mananampalataya sa loob ng iglesia. At yun yung kausap ni Pablo, mga Kristiyano sa loob ng iglesia sa Ephesus. Anong sabi? For we are members one of another. And after saying that, ang sabi ni Pablo sa verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Kaya titingnan yung konteksto ho nito. Anong aplikasyon? Relations between the brethren should be dictated by the commonness we share in Christ and not by contrast. As believers, we commonly share the blessing of the seal of the Spirit. Anong ibig sabihin? Kung babalikan natin Ephesians 4. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye were sealed unto the day of redemption. So ang context ay Kristiyano sa loob ng iglesia kasama ng iba pang mga mananampalataya. At wag daw tayong magsinungaling, wag daw at ang sabihin natin ay katotohanan sapagkat tayo ay membro isa't isa, bahagi ng iisang katawan. At ang sabi sa verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby we are sealed until the day of redemption. Anong punto? Listen. Hindi lang yung ginagawa natin. Kung hindi yung ginagawa natin also in relation to other believers. How we deal with other Christians may cause to grieve
bigyang kalungkutan, bigyang kapighatian ang banal na Espiritu ng Panginoon na tayo nakatahan sa atin at itinatak sa atin. So let us be very careful. Hindi lang sa ating quote-unquote personal holiness. Okay, nagbabasa ka ng Bible araw-araw, nagpe-pray ka araw-araw, devotion ka araw-araw, pero sa iyong pakikirelate o pakikitungo sa iyong kapwa mananampalataya, particularly sa loob ng isang iglesia, ay hindi ka nag-iingat. It may cause upang mag-grieve ang banal na Espiritu. So, yung sealing of the Holy Spirit ay merong kinalaman sa tayo bilang isang buong katawan. We have commonness. Meron tayong pagkakaisa. We share this blessing of the Holy Spirit. Another passage is 2 Corinthians 1 verse 20. Ang sabi, for all the promises of God in Him, that is in Christ, are yea. Yung yea dyan, yea. Only yes. Old English, yes. For all the promises of God in Christ are yes, and in Him, amen, unto the glory of God by us. So all the promises of God, all the blessings na ito ay in Christ are yes. Verse 21. Now He which establisheth us with you in Christ and hath anointed us is God, who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. So, consider natin, anong makikita natin dito? Anong context? Paul is affirming that the promises of God are certain through and in Christ. Ang mga pangako ng Diyos ay sigurado at merong fulfillment, katuparan kay Kristo. Okay? Labas kay Kristo, wala kang aasahan. Ulitin ko ho. Kay Kristo lang, may yes ang mga pangako ng Panginoon. Labas kay Kristo, ang aasahan mo ay yung pangako ng Diyos ng parusa. So sa kabila nito, ang sabi, so Paul is affirming that the promises of God are certain through and in Christ. May katiyakan ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan at kay Kristo Jesus. So ang sabi diyan, inote lang natin those two words. Anong word na yon? Sealed and that word earnest are both words na ginamit ni Pablo sa Ephesians 1, particularly sa verse 14, at ito'y ginamit doon nga sa verse number 22. Anong punto? The Spirit is the first fulfilled promise which guarantees the fulfillment of the rest of God's promises. Again, that word earnest, patotoo, patunay, down payment, it's assuming na darating yung rest, yung lahat. Again, yung idea nga ng down payment, meron kang bibilihin, sabihin nating bahay at lupa, at ang halaga ay 10 milyon. Ikaw ay magda-down payment na sabihin natin ng 1 million. Anong inaasahan doon? Darating yung kapunuan ng bayad. Now, hindi ito tumutukoy sa bayad natin sa Panginoon. Kung hindi tumutukoy ito sa mamanahin natin, biyaya na darating sa atin na dulot ng ating kaligtasan at ang paunang installment ay ang banal na Espiritu. Ito'y nagsasabi at nagsusumigaw, but wait, there is more. May darating pa. So, ang punto ho ay ito. Ang lahat ng pangako at lahat ng biyaya ng Panginoon sa Kristiyano ay totoo kay Kristo. At ang kauna-unahang ibinigay ay ang pangako ng banal na Espiritu. At ito ay naggagarantiya ng lahat at ang iba pang mga pangako ng Panginoon ay siguradong darating sa bawat mananampalataya. So ikaw ay selyado o may tatak ng banal na Espiritu ng Panginoon. Another passage, 2 Corinthians 5 verse 5, now He that hath wrought us for the selfsame thing is God,
who also hath given unto us the earnest of the Spirit. Again, anong context? Paul's anticipation of death brings out the subject of what to expect when death comes. Not unclothed, but to be clothed upon, that mortality might be swallowed up of life. So, ang discuss dito ni Pablo, pag binigyan natin ng pansin, pag binasa niyo yung verses 1 to 5, ay darating ang kamatayan, at kung ikaw man ay nakaharap sa kamatayan, ano yung pag-asa na meron o inaasahan ng mga mananampalataya. At ang sabi ni Apostol Pablo, now he that wrote us for the self-same thing is God, who hath also given unto us the earnest of the Spirit. So ikaw man ay nakatingin sa kamatayan. Again, isa sa pinaka-fear ng tao is kamatayan. Yes? Isa sa pinaka-kinakatakutan, inaayawan, ayaw pag-usapan. Subukan mo, halimbawa kahapon, bagong-bagong taon, lumapit ka sa isang tao, pag-usapan nga natin ng kamatayan. Ano ko ba, bagong-bagong taon, kamatayan ang pag-uusapan? Huwag naman. And again, hindi natin niro-romansa ang kamatayan. Hindi natin sinasabi, ang kamatayan ay ang ating kaibigan. No. Ang sabi ng Biblia, ang kamatayan ay kaaway pa din. So it's natural na ayaw natin ito. God is eternal. And the very antithetical nito is death. Laban ito sa Panginoon. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, kahit ang mga Kristiyano ay, yes, darating sa kamatayan, haharap sa kamatayan, meron tayong inaasahan. Meron tayong pag-asa. So Paul's anticipation of death brings out the subject of what to expect when death comes. Ano ba yung inaasahan natin? Anong punto? The assurance of this is the giving of the Spirit as a guarantee. Ano yung assurance? At actually mamaya ho sa atin hong preaching sa worship service, mabibigyan natin ng pansin ito at pwede natin i-tie up ito na sigurado na yung may kasiraan papalitan ng walang kasiraan at yung may kamatayan papalitan ng walang kamatayan. Sigurado yun kung ikaw ay mananampalataya. At ang paunang installment noon, nasa iyo ang banal na Espiritu. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano. Romans 8 verse 11, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Kung ang banal na Espiritu na nagbangong muli sa ating Panginoong Kristo ay nakatahan sa atin, nasa atin ang tatak ng banal na Espiritu, ang sabi ng salita ng Panginoon, siya na nagbangon kay Kristo mula sa mga patay, siya rin ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng Espiritu na nakatahan sa inyo. Again, ito'y siguradong pag-asa na meron ng bawat tuwing na mananampalataya. Bakit? Dahil nakatahan ang banal na Espiritu sa atin. So what is the biblical position? Anong tamang pananaw patungkol sa seal of the Holy Spirit? The sealing of the Holy Spirit is that objective blessing of salvation, which focuses on the Holy Spirit as the initial blessing and the guarantee of what is yet to come. Gusto ko lang banggitin, in contrast sa binibigyan diin ng marami, ang pangunahin, hindi lang ito, kundi ang pangunahing isinisigaw na mensahe ng seal of the Holy Spirit is not the security of our salvation. At yung iba dun lagi dinadala, siguradong ligtas ka kasi sealed by the Holy Spirit. And yes, pero biblically speaking, ang pangunahing sinasabi, ang lahat ng pinangako ng Diyos at lahat ng biyaya ng Diyos na kalakip ng kaligtasan ay sigurado dahil ikaw ay may tatak ng banal na Espiritu. At kung pag-uusapan ang seguridad ng kaligtasan, mas pupunta ako sa sa Romans chapter 8. Bakit sigurado ang kaligtasan? Who is he that shall bring any charge? Who
Who shall bring anything to the charge of God's elect? It's God that justifies. Who will condemn? It is Christ that died, yea, and rose again from the dead, and also He is in the right hand of the Father, who maketh intercession for us. Ang security ng ating kaligtasan ay nakabase sa Diyos. Gawa ito ng Diyos. And yes, pwede din isa ilagay doon yung seal of the Holy Spirit because it is the day until the day of redemption. Pero pinupunto ko ito, ang main, kauna-unahan na isinasabi ng doktrina ng sealing of the Holy Spirit, lahat ng pinangako ng Diyos, lahat ng kasamang biyaya ng ating kaligtasan. At isa doon, pupunta ka sa langit pag ikay namatay. Isa lang yun. Lahat ng ito ay garantisado dahil may selyo ng banal na Espiritu. Ay, pambihira. Mag-aalala ako, baka mamaya, pagdating ko sa langit, wala akong mansyon. Mayroon mga, nag-iisip na gano'n. And actually, mga kapatid, huwag niyo sana. May nakasama kami nun sa Amerika, si sister, ang pangalan niya ay Patty, P-A-T-T-Y. Si Sister Patty. Matanda na siya. At yun lagi niyang bukang bibig. Oh, Brother Paul, naalala ko pa, sabi niya sa akin, Brother Paul, pagdating sa langit, iimbitahan kita sa mansyon ko, magpa-party tayo doon. Ano tingin mo doon? Beverly Hills? Parang napasayo lang yung mansyon ni Pacquiao? Ang baba naman ang tingin nyo. Kung ang tingin nyo lang ho sa langit na mansyon ay parang yun lang meron ng mga bilyonaryo dito, ang baba ng tingin nyo sa langit. It's more than that. And actually, do a word study dun sa mansion. Ang pinapatungkulan ay rooms. You have, meron kang lugar na inihanda ng Diyos para sa iyo. Hindi ito mapatungkol actually sa malaking bahay. Kundi merong lugar na inihanda ang Diyos para sa iyo. At sigurado yun. Walang-wala nun. Walang squatter. Pagdating sa... Bakit? Nasa iyo ang banal na Espiritu. Ito ay garansya na lahat ng mga biyaya na inihanda ng Diyos kasama ng ating kaligtasan ay makakamtan mo. Kung mayroong mga tao, kahit pinirmahan na nila, sumisira pa. Kung mayroong mga tao, nangako sila pero hindi tinutupad, ang selyo ng banal na Espiritu ay naggagaransya ng pangako ng Diyos ay mangyayari sa tunay na mananampalataya. So wag ganun kababa ang tingin natin sa langit. This gives the believer definite security and increasing assurance. Definite. Sigurado ito. Hindi mapuputol. Hindi ito mawawala. And then also increasing yung assurance. Tumitindi, lumalalim yung katiyakan natin. We have objective security and we increase in our assurance of salvation. Conclusions, bilisan natin. Number 1, the seal is the Spirit Himself and is therefore objective and not subjective. It marks us as God's own possession. Hindi to subjective. Hindi to nakadepende sa anong feeling mo ngayon. Do you feel mo ba na sealed ka? At salamat sa Diyos, hindi nakabase sa feeling natin. At dahil may mga araw na hindi natin feel, yes? At marami, sad to say, marami sa Kristyanismo, under Christendom ngayon is led by feelings. At yun ang layunin ng kanilang worship service. Yung mga musika ay nakadesenyo para i-pump up yung emosyon. Parang walang iniwan sa mga mga rally ng mga politiko. Mag-aano muna sila, magpapalabas muna sila ng mga artista, mga entertainment, yung mga tao naman, ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Ready! At nangyayari yun sa mga loob ng mga churches. Ano to, concert?
Hindi nakadepende sa feelings. This is an objective blessing. Pantay-pantay ito, pare-pareho ito sa bawat totoong mananampalataya. Hindi mas malaki, mas matindi at mas mabigat ang selyo ng matapat na Kristiyano. Ang pinakamahinang Kristiyano ay selyado ng banal na Espiritu. So this is, it marks us as God's own. Nagsasabi ito, nagpapakita ito na tayo ay pagmamay-ari ng Diyos. So the seal of the Spirit is not a mere mark that the Spirit gives us, but it is Himself. Woo! I-meditate nyo lang ho ito. Hindi ito, ang seal of the Holy Spirit ay hindi isang marka ng banal na Espiritu na ibinigay sa iyo, kundi ang banal na Espiritu mismo ito. Okay, hindi ito parang tinatuan ka. Okay, may tatuan. No. Ang banal na Espiritu mismo ay ikatlong persona ng Trinidad, ang siyang patutuo ng mana na inihanda sa atin ng Panginoon. We must always build Christian subjective experiences upon objective realities. So yung mga subjective experiences natin, yung pamumuhay natin sa araw-araw, i-build up natin in objective reality. Ano yung objective reality? We are sealed. I am sealed by the Holy Spirit. Kung tunay kang mananampalataya. At yung buhay natin sa araw-araw ay doon natin itungtong sa mga objective na realidad ng ating pananampalataya. Number 2, the seal of the Spirit is the initial salvation blessing which was given at the time of believing. Sabi natin kanina, initial salvation blessing. Ligtas ka, isa sa mga dakilang biyaya na binigay ng Panginoon sa iyong kaligtasan ay ikaw ay tinatakan ng banal na Espiritu. We are not waiting for any additional or second blessing of the Holy Spirit. Ano yun? Binigay sa iyo 50% ng Holy Spirit, hinihintay mo yung kapunuan? Kung ikaw ay naligtas, ikaw ay selyado ng banal na Espiritu, the Holy Spirit is not received by any rituals or experiences, but by faith in the gospel. Diba? Ritual, akara, ritual. Dasalin mo ng paulit-ulit ng 100 beses. Akala nila, pag may formula, pag sinunod mo itong formula na ito, na sinabi ni brother ganito, pag nagbayad ka ng 1,000, ikaw ay, no. Ito ay blessing nung tayo ay sumampalataya sa Ebanghelyo. We must appreciate and meditate upon the truth that God, the Holy Spirit Himself, indwells us. Pagbulay-bulayan natin ang katotohanan ito. Binigyan ko itong halimbawa dati. Ano kaya kung isang araw, dumating ang isang sa mga basket, sino nanonood ng basketball? Nanonood ng basketball? Ano kaya isang araw kumatok sa bahay mo, tapos pagbukas mo ng pinto, si Stephen Curry, sabi niya, titira ako sa inyo. Kaya si LeBron James, di ba akong tumira sa inyo? Ha? O yan, si Michael Jordan, pwede ba tumira sa inyo? Mga kapatid, ang banal na Espiritu ay nakatahan sa atin. Bulayan natin kung gaano kalaki ito, kung gaano kabigat ang biyaya na ito sa atin ng Diyos. Number 3, the sealing of the Spirit guarantees the continuation and consummation of the whole of salvation. Again, if you remember yung salita na binabagit natin, already and not yet, you're already saved. Sigurado na, bayad na ang kabuuan ng kaligtasan, but the experience ng ating kaligtasan, yung pagkaranas natin ng kabuuan nito ay hindi pa lahat nararanasan. So meron pa tayong hinihintay na tinatawag ng mga theologians na consummation, yung pagkakabuuan na ng kaligtasan ay naranasan natin. Pero ang banal na Espiritu, ang selyo ng banal na Espiritu guarantees the continuation and consummation. So, nagpapatotoo ito, sigurado ito, hindi pwedeng hindi mangyayari.
And by the way, ang puntong ito, pag bulay-bulayan nyo, ang puntong ito ay babasag sa kaisipan na ang kaligtasan ay pwedeng mawala. Ha? Nakuha nyo? Ligtas ka na, nasa iyo ng banal na spirito. Tapos biglang, hindi ka lang sabi nga ng misis ko, hindi ka lang daw nag-tights, wala na, hindi ka na save. Nakuha nyo yun? Again, hindi to dapat tignan at oo, pwede itong abusuhin na parang, ganun pala eh. Pwede na ako mamuhay sa... No. Actually, pag binigyan mo ng pansin, nakatahan sa iyong banal na spirito, hindi ka dapat mamuhay sa kasalanan. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Therefore, glorify God in your body and your spirit, which are God's, dahil nakatahan sa atin ang banal na spirito. Ephesians 1:13, ang sabi, after that you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession. So, patotoo, pauna ang banal na spirito. At kasama pa noon yung pagkuha sa atin ng Panginoon, yung pag-redeem sa atin. Philippians 1:6, being confident of this very thing, that he which began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Tatapusin niya ito. Every believer must pursue deeper and greater assurance of their salvation based on the present and continuing work of the Holy Spirit. And lastly, number 4, the sealing of the Spirit is designed to produce carefulness in our conduct toward other Christians. Hindi lang yung ating conduct towards other Christians, yung ating mismong pamumuhay bilang mananampalataya. Itong selyo ng banal na spirito ay nakadesenyo para magdulot ng pag-iingat sa atin. How we relate to other Christians. Kung ikaw ay nagkiklaim na ligtas, listen po, kung ikaw ay nagpapakilalang Kristiyano, nagkiklaim kang ligtas, there ought to be a good or striving for a good relationship sa mga kapwa mananampalataya. Dapat nahandoon. Again, hindi ka dapat ikaw lang sa iyong sarili. Kung itignan mo, tayo ay nasa iisang katawan. Truthfulness to one another and maintenance of church unity are the social fruits of the shared seal of the Spirit in the Christian community. So, pagiging totoo sa isa't isa, pakikipag-deal ng may kaayusan, may katotohanan, and also, pagpapanatili, pagsusumikap para mapanatili ang pagkakaisa sa loob ng iglesia ay bahagi at bunga ng katotohanan na lahat tayo ay selyado ng banal na Espiritu. So, doon tayo matatapos ngayong umaga. So, napakaganda at napakasarap pagbulay-bulayan. And I guess, sa biyaya ng Panginoon, sa unang linggo ng taon, ito'y napaka masarap na katotohanan na ating tingnan, pag-aralan, balik-balikan. At anuman, hindi natin alam kung ano mangyari this year ng 2022. Anuman yung ating kinaharap, narito ang isang katotohanan na maaaring magbigay sa atin ng kagalakan, anuman ang sitwasyon. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, ikaw ay selyado ng banal na Espiritu. Garantiya ng lahat ng pangako ng Diyos at biyaya ng Diyos sa kaligtasan na ibinigay niya sa atin. Now, lahat ng iyon ay napakaganda. And I hope nalulula tayo sa ganda. Kung mananampalataya ka. Kung narito ka ngayon at hindi ka totoong Kristiyano, kung narito ka, listen, kung narito ka ngayon at hanggang ngayon naglalaro ka lang ng church, lahat ng ito ay walang katotohanan sa iyo. Kung ikaw ay hindi totoong mananampalataya ni Kristo, ay naghihintay sa iyo ay ang puot ng Diyos. Isa sa panalangin ko ngayon 2022, nawa ang mga tao na maaaring matagal nang umaattend sa church na hindi pa totoong mananampalataya ay tunay nga na manampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So we will conclude yung ating pag-aaral ngayong umaga dito. Baka meron hong may katanungan
baka yun yung ating multimedia people. Baka meron hong may katanungan sa ating online o dito ho sa atin hong mga kapatiran dito sa church. Wala naman ho nag-message sa akin. Meron po ba dyan, brother? Hello. May question po from Brother Jerome Penuncia. Sabi po niya, bakit hindi na-experience ng bagong believer ngayon ang mga nangyari sa Acts chapter 2 or sa Acts chapter 10? Okay, thank you very much po. And una sa lahat, Brother Jerome Panuncia, I'm glad that you're safe. Sila ay nasa Cebu. At salamat sa Panginoon. If I understand and remember his message correctly, may mga nasira sa bahay nila, pero ligtas naman daw silang buong pamilya. So thank you. At purihin ang Panginoon na kayo ho ay safe. So bakit hindi dinadanas yung mga nangyayari? At siguro I am assuming na ang tinutukoy dito ay yung mga tamang salita, mga Pentecostal gifts, speaking in tongues, yung mga miracle workings. To make the short answer is this, dahil hindi na ho kailangan. We have a more sure word prophecy. Bakit mo kailangan pa yun? Nakuha niyo, kung merong mas sigurado, hindi na kailangan yung mga palatandaan na yun. Again, those miracles are sign gifts. At yung sign ay nagbibigay senyales. Anong sinasabi noon? Na sila ay mga tunay na mga revelation bearers ng Panginoon. At particularly, those are apostle sign gifts. At dahil nagsisimula pa lamang ang buhay ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo noon, at wala pa sa kanila ang salita ng Panginoon, na kasalukuyan pa lang na sinusulat ng mga apostol, those sign gifts were needed, ginagamit ng Panginoon. But as 1 Corinthians chapter 13 said, when the perfect is come, those that are in part are done away. Kasama doon ang mga speaking in tongues and so on, mga miracle workings and so on. So again, a short answer is this, hindi na sila kailangan. Ang basihan ng ating pananampalataya ay hindi mga mirakulo, kung hindi ang salita ng Panginoon. And we have the full revealed Word of God bilang basis ng ating pananampalataya. So, I hope yun ho ay nakatulong. Meron din ho na nagtanong sa akin, nag-send ng message, pwede ba na may Holy Spirit ang isang pastor, or not just pastor, kung hindi isang Kristiyano knowingly ay nagtuturo ng mali using the Bible deceitfully. Now, gusto ko muna tignan ito o sagutin ito sa paraan na pwede bang isang Kristiyano mahulog sa kasalanan? Yes. Pwede bang ang isang Kristiyano mahulog sa kasalanan na alam niya na yun ay kasalanan? Yes. Pwede bang isang totoong mananampalataya ay for a time ay magpatuloy doon sa kasalanan na kanyang kinahulugan? Posible. Pero Kristiyano pa rin siya. So, pwede mahulog sa pangangalan niya. Pwedeng for a time, parang isang magandang ilustrasyon dahil si Haring David. Hindi lang basta sa tangalon niya, pinapatay pa yung asawa ng kinalon niya. Sinubukan patakpan. Nako natin? Okay? So, pwedeng mangyari yon sa isang totoong mananampalataya. Ngayon, ang tanong particularly ay ang isang pastor. I will highly doubt kung siya ay totoong Kristiyano. Halimbawa, aminado siya, alam kong mali yung tinuturo ko, pero doon kikita ng pera Okay? Ayun ay higit sa malamang karakteristik ng isang hindi tunay na mananampalataya. Pero hindi ko agad-agaran. Paano kung ibang kasalanan? Hindi yung paggamit ng salita ng Diyos deceitfully. Nakuha niyo ba? So pwedeng mahulog sa again, parang question niya ng pagpapatiwakal.
Iba-iba, pag nagpatiwakal, diretso impyerno. Sino may sabi? Nakuha niyo ba? Merong ganun. Pwede bang mahulog sa depresyon ng Kristiyano? Yes! Again, pwedeng mangyari yon sa isang totoong So, ang ayoko lang hong gawin ay maglagay ng kategorya agad. Now, ang tandaan natin, yung pinag-aralan natin sa salita ng Diyos, sa 1 John chapter 3, ang isang totoong Kristiyano ay hindi nagpapatuloy. Kung siya ay alam niya, aminado siya na mali yung kanyang tinuturo at ginagamit niya sa pang-aabuso, at nagpapatuloy siya doon at tinatawag siya sa pagsisisi. At actually, doon mahalaga ang church discipline. Dapat ang church ay tawagin yung pastor na yon sa pagsisisi. At ang mahirap ay maraming mga churches hindi tinuturuan ng pastor kung paano ang tamang disiplina. Kaya nagpapatuloy yung paghahari, hindi ni Kristo sa iglesia, kundi ng pastor sa iglesia. Kaya doon mahalaga yung church discipline. Nakuha niyo ho? Sa church discipline, kapag merong kasalanan, go and tell him. Ayaw magsisi, magsama ka ng saksi. Ayaw magsisi, tawagin ang buong church, mag-make effort ang buong church at tawagin siya sa pagsisisi. Ayaw pa din, ituturing siyang hindi ligtas. Nakuha niyo? Again, kung totoo siyang Kristiyano o hindi, ang Diyos ang nakakaalaman siya. Pero ang pakikitungo, alam mo yun, pinapakita na mas mahal ang kasalanan kaysa sa katotohanan ng Panginoon at sa kabanalan at sa Panginoong Jesucristo. So doon papasok yung ganda. Ganun tayo kamahal ng Panginoon, ganun kamahal ng Diyos ang kanyang iglesia. At ang church discipline ay pagpapakita ng pagmamahal. Alala niyo, pinag-aralan ho natin yon. Ang context ng church discipline is love. Parang disiplina sa bata. Kaya ho, muli, sa mga magulang, hindi namin perfecto nagagawa ni Sister Jonah. I wish I could say na perfecto namin nagagawa. Exercise discipline out of love, hindi out of anger. Meron mga magulang naghihintay pag punong-puno na. So pag napuno na, anong gagawin? Gugulpihin out of galit. Hindi ng pagdidisiplina out of love. So magkaiba ho yun. So ang disiplina dapat at hindi dapat gamitin. Mga kapatid, pag ginawa ito ni Brother Paul, si Brother Paul ang next in line sa discipline. Pag ginamit ni Brother Paul yung church discipline dahil galit lang ako sa kanya, foul. Foul. Yung personal na galit ako sa'yo, didisiplina kita. Foul yun, hindi pwede yun. Sumanga tayo ng usapan, pero ganun ang ganda ng church discipline. At kung si Brother Paul ay nagtuturo na ng mali at napatunayan ng mali at ayaw pagsisihan yung mali, baka time hindi baka time para isalang siya sa disiplina ng iglesia. Okay po ba? Wala na tayong time. Speaking of time. Salamat po sa bawat isa, and again, Happy New Year, and nagpapasalamat tayo sa Panginoon tayo ho ay sama-sama. Dumako tayo sa ating pangwakas sa panalangin sa ating Sunday School. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa iyo, nagpupuri kami sa iyo, sa katapatan mo sa amin, sa biyaya mo sa amin, sa pag-iingat mo sa amin sa nakaraang taon, at narito kami ay nakatingin sa iyo pa rin, nakaasa pa rin sa iyo. Patunay kami umabot dito. It is of your mercy that we are not consumed. Your mercy is new every morning. Great is your faithfulness. Lord, salamat po at bago ang iyong kahabagan kada umaga. Salamat po at ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. At salamat po sa katotohanan na aming napag-aralan ngayon na ang banal na Espiritu sa bawat tunay na mananampalataya ay nakatahad. At ito'y patotoo na napakadami at napakamanga dakilang bagay pa na inihanda mo at ibibigay mo at mararanasan ng mga tunay na mananampalataya ni Kristo. Salamat po, O Diyos, at tulungan mo kami na patuloy na pagbulay-bulayan, pag-isipan ng mga katotohanan ito at ito'y patuloy na humubog sa aming mga buhay sa araw-araw. Salamat po sa biyaya mo. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa iyong iglesia sa dakong ito. Ikaw ang patuloy na maluwalhati. Dalangin natin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Tayo po ay dadako sa ating break time muli, mga kapatid. Paalala, mag-ingat pa rin tayo. Wear your face mask as much as possible. Tanggalin mo lang pag iinom ka ng kape kasi hindi pwedeng uminom ng kape na naka-face mask. Maintain our physical distancing. Pag-ingatan pa rin ho natin. Nandiyan pa rin ho yung mga alcohol. Yung log notebook ho natin, please do log in for contact tracing purposes pag kinailangan. God bless po. 10-minute break po tayo. Happy New Year!